diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Lalakbay ng inyong diwa. Pinaniniwalaan ng mga residente dito sa amin na ang balon na matagal nang nakatayo sa harap ng aming bahay ay may milagro na taglay. Maraming nagsasabi na bahay daw ang balon. Konektado ito sa iba't ibang ilog dito sa Laguna. May mga nakapagsabi na meron na rin daw naninirahan sa loob ng balon. Ngunit sa tagal nang nakatira ng aming pamilya sa bayang ito, wala man lang nakakapagsabi sa akin ng tungkol dito. Ang aking lola at lolo ang nakatira sa bahay na ito. Samantalang ako naman ay pinanganak sa Maynila. Kaya hindi ko rin alam kung totoo ang mga sabi-sabi. Ako nga po pala si Leonora. Nasa 8 gulang at naninirahan na ngayon dito sa Laguna. Dito nga po pala ako nakadistino kung kaya't naisipan kong dito na lang tumira sa bahay ng aking lolo at lola. Isa po akong lisensyadong doktor. Samantalang ang aking napangasawa na si Timyo ay isang professional photographer. Nagkakilala po kami ni Timothy o Timyo noong ako ay nasa kolehiyo pa lamang. Niligawan niya ako noon sapagkat nakikitaan niya raw ako ng kakaibang aura. Hindi ko alam kung anong aura ba ang tinutukoy niya. Aurang maganda o aurang kakaiba. Hindi ko na sa akin makulit kung ano ba yung sinasabi niya sa akin noon. Halos 1 buwan pa lang kaming nanunuluyan dito sa Laguna. Maganda dito at presko ang hangin. Hindi kagaya sa Maynila. By the way, kilala nga pala ang aking mga ninuno sa pagiging manggagamot dito sa Laguna. Siguro taglay ko na rin ang pagiging manggagamot. Tawag sa kanila ay yung makaluma. Tulad ng mangtatawas, albularyo, manghihilot at kung ano-ano pa. Maganda ang bahay namin dito sa Laguna. May kalumaan na pero preserve na preserve pa rin. Mga sinaunang bahay noong panahon pa ng Kastila. Iilan na lang ang bahay na ganito dito sa Laguna. Pero kapag ipinagtanong-tanong sa mga residente dito ang bahay ng aking mga ninuno, laging nakakabit ang mahiwagang balon. Pinaniniwalaan ng mga nakararami na ang balon na ito ang siyang naging dugtong buhay noong panahon ng digmaan. Dito raw kumukuha ng inumin, paggamit sa lutuin at kung ano-ano pa. Meron din nagsasabi noong bumaba raw ang tubig ng balon. Yun daw ang nagsilbing taguan ng mga Pilipino noon. Kaya minsan napapaisip din ng karamihan kung meron din bang mga Pilipinong na-stuck sa loob ng balon na yon. Sa ngayon ay meron na itong takip. Noon kasi maliliit pa kami. Mayroon daw batang nahulog doon. Kaya kailanman ay hindi na ito ginamit. Pero hanggang sa ngayon, pinaniniwalaan pa rin na mahimala ito. Minsan nakikita ko si Lola na binubuksan yung balon. Tinatanong ko siya kung bakit doon pa rin kumukuha ng tubig. Ang tubig na dumadaloy dyan ay nanggagaling pa sa bundok. Meron ding lagusan dyan at yung tubig ay nanggagaling din sa bukal.
Kaya kahit meron ng gripo ngayon ay pwedeng-pwede pa rin naman inumin ang tubig dyan sa balon. Kung nandidiri ka ay maaari mo naman itong pakuluan upang maging malinis ng tuluyan. Yan ang naging paliwanag sa akin ni Lola. Bukod pa riyan ay ginagamit din namin ang tubig sa balon upang panghalo sa panggawa ng langis. Mabisa kasi ito kumpara sa tubig na nanggagaling sa gripo. Dahil natural ito at hindi nahahaluan ng kung ano bang mga preservative. Mas maganda talaga itong gamitin. Galing sa kalikasan at maaaring meron ding kapangyarihan ng kalikasan. Marahil ay hindi ka naniniwala dahil isa ka ng profesional na doktor. At maaaring may iba kayong paliwanag patungkol dito. Wika pa ni Lola sa akin. Wala namang kakaiba simula noong maparito kami. Pero napansin ko lang na palaging busy si Lola at Lolo. Siguro dahil kilala talaga sila sa lugar namin. Hanggang ngayon kasi kahit sa edad nila ay patuloy pa rin silang nagsisilbi sa kanilang mga kabaryo. Marahil ito rin ang dahilan kung bakit kilala sila at maraming rumirespeto sa dalawang matanda. Nagkikwento sa akin si Lola noong bata pa kami. Hindi ko alam kung merong katotohanan ng mga kwento niya o baka panakot lang sa aming mga bata. Isa lang ako sa mga apo ni Lola na talagang natutuwa sa mga kwento nito noong bata pa kami. Ayon kay Lola, meron daw sa lugar naming aswang. Malimit kasi kaming maglaro kahit madilim na noong panahon na maliliit pa kami. Minsan niya ay dumadayo pa kami sa iba't ibang lugar para lamang makipaglaro sa mga bata. Siguro ginagamit ni Lolo at Lola ang mga aswang para ipanakot sa amin. Kwento nga lang ba yun? O sadyang may katotohanan? Tumatakbo sa isip ko ngayong malaki na ako. Nasa wastong gulang naman ako para malaman ko kung ano ang totoo o hindi. Siguro ilang taon na rin kaming magkasama ng asawa ko. At masasabi ko ngayon ay medyo risky dahil dito kami sa probinsya nakatira. Bukod pa dyan, ayaw ko lamang mag-alaga sa aking sarili. Ilang buwan na rin kasi akong buntis dahil matanda na ang mga kasama ko sa bahay. Hindi ko naman pwedeng iasa sa kanila ang mga mabibigat na gawain. Isang gabi, habang naglalakad ako pauwi ng bahay, madilim yung dinadaanan ko na kakahuyan. Alam nyo yung ambience na probinsyang probinsya. May mga matataas na puno, may talahiban, meron ding dinadaanang tulay na gawa lamang sa kahoy. At ang ilalim na yon ay matarik na ilog. Isang maling galaw lamang ay maaari ka ng malaglag. Dahil hindi naman konkreto ang tulay na dinadaanan. Bukod pa riyan ay wala rin harang yon, kaya hindi safety para sa mga batang maliliit. Sabi ni Lola, itong tulay daw na ito ay marami daw kwento. Katunayan kasama ito sa kwento na noong bata pa kami. Ayon sa kanila ay dito raw namamalagi ang mga lahing aswang. Siyempre dahil bata pa kami noon mabilis kaming maniwala sa mga kwento-kwento ng mga matatanda. Ngunit ngayon, malaki na ako. Hindi naman siguro masama kung maniniwala pa rin ako sa kanila. Habang naglalakad ako, ay binilisan ko na lang ang lakad ko dahil ayoko naman may makasalubong ako na kahit na ano. Wala kaming sasakyan, kaya hindi rin talaga ako maihahatid sundo sa trabaho ko. Sasakyan ko kasi na nasa Makati ay hiniram ng kapatid ko, kaya wala rin talaga kaming nadala dito sa Laguna. Madalas ay lingguhan kong umuwi ang asawa ko. Busy kasi ito sa iba't ibang event sa iba't ibang lugar dito sa kalapit baryo namin. Kung minsan ay natutulog na lang siya sa sasakyan dahil mas makakatipid siya ng oras kung ganun ang gagawin niya. Kaya naman madalas ako lang ang mag-isang naglalakad sa mahabang lakarin na ito. Sa paglalakad ko,
Isang napakalakas na hangin ang sumalubong sa akin. Napansin ko na medyo may kadiliman ng langit, kaya nagmadali na akong naglakad dahil baka maabutan pa ako ng ulan. Sa kamalas-malasan sa paglalakad ko sa mahabang tulay na yon, bigla kong nalaglag yung susi ng bahay. Hindi ko na yun makukuha dahil dumiretso na yun sa ilog. Kahit pa hanapin ko yun ay hindi ko na yun mahahanap dahil malalim ang tubig sa ilog. Bukod pa riyan, kung bababa man ako ay baka madulas pa ako doon. Napansin ko na parang may gumagalaw sa damuhan sa unahan ng tulay. Hindi ko na lang ito pinansin at nagmadali na akong maglakad. Nang makarating ako sa bahay, inantay ko si Lola dahil nalaglag ang susi sa tulay. Hindi pa bukas yung ilaw sa labas ng bahay. Kaya naman kinuha ko yung cellphone ko para yun na lang ang gawin kong ilaw habang inaantay si Lola. Sa kamalas-malasan, hindi ko alam kung bakit para bang nanlalamig ako ng sandaling yon. Nagdasal na lang ako dahil ayokong takutin ang sarili ko. Halos 1 oras din siguro akong naghintay doon. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin dumadating si Lola. Si Lolo naman ay nasa kabilang baryo dahil inaasikaso nila ang mga pananim na palay. Hindi ko alam kung saan eksaktong pumupunta si Lola. Iba-iba kasi ang mga lugar na pinupuntahan niya upang manggamot. Kung minsan dito lang din sa baryo namin, ngunit madalas ay sa labas ng baryo. Madilim na rin ng mga sandaling yon. Medyo inaantok na rin ako dahil sa tagal kong naghihintay dito. Hindi naman ako nakabili ng pagkain sa dinaanan ko. Sa tagal ng paghihintay ko kay Lola ay nakaidlip na ako. Ngunit napabalikwas ako nang maramdaman kong tila may kumalmot sa tiyan ko. Pagdilat ko, isang anino ang napansin ko. Palayo na ito sa akin. Ngunit nang tignan ko ang tiyan ko, nakita kong may sira na ang damit ko. "Sino yan?" nginig kong tanong. Napansin ko rin kasi na mayroong marka ng dugo ang damit ko. Tinignan ko kung mayroon bang ibang galos, ngunit maliit lamang na kalmot mula sa matalas na kuko ang naiwan sa aking tiyan. "Huwag kang magtatangkang lumapit sa akin kung ayaw mong patayin kita." Singhal ko pa sa kung sino mang gumawa sa akin ng kalmot. Dahil nauuhaw na ako, wala akong ibang pagpipilian kundi ang kumuha ng tubig sa balon. Napansin ko na parang malakas ang daloy ng tubig mula sa bukal. Hindi ko alam kung saang bukal ba nanggagaling ang tubig na yon. Kung safe ba itong inumin kahit hindi pa pakuluan. Nauuhaw na kasi ako, kaya wala akong ibang choice kundi doon na lang kumuha ng tubig. Nakainom naman ako ng tubig galing sa balon. Masarap ang tubig at medyo manamis-namis yun. Isinara ko na yung balon at saka bumalik uli sa pwesto kung nasaan ako. Muli na naman akong nakarinig ng kaluskos sa kung saan. Tila hindi ako nilulubayan ng kung sino mang lumapit sa akin. "Ano bang gusto mo, ha? Hindi ako natatakot sa'yo. Magpakita ka sa akin. Wala akong ginagawa sa'yo. Kaya bakit mo ko tinatakot ng ganito?" Singhal ko sa kung sinong tila gusto akong takutin. Kung tutuusin, matapang naman talaga ako. Kaya lang dahil nga nagdadalang tao ako, gusto kong mas maging maingat ako dahil mahirap na. Baka mamaya ay makunan pa ako ng hindi oras. Wala-wala pa ay napansin ko si Lola na naglalakad papalapit sa kinaroroonan ko. Nagtataka ito kung bakit hindi pa rin ako pumapasok sa loob ng bahay. Kinuwento ko naman sa kanya kung ano ang nangyari sa akin habang naglalakad ako pauwi ng bahay. Nakwento ko sa kanya na habang naglalakad ako sa tulay ay nalaglag ang susi na nasa bulsa ng bag ko. Sinabi ko rin kay Lola na may kung sinong kumalmot sa akin.
At habang umiinom ako kanina ng tubig mula sa balon, meron naman akong narinig na kumakaluskos. Hay nako apo, baka mamaya ay napag-initan ka na ng mga aswang sa paligid. Lalo pat nakikita nilang umuumbok na ang iyong tiyan. Mag-iingat ka. Maraming wakwak dito sa ating lugar. Alam mo naman siguro kung ano ang wakwak, hindi ba? Saad ni Lola sa akin. Batid kong may katotohanan ng mga sinabi ni Lola. Dahil noong bata pa kami ay mayroon din kaming nabalitaan noon na isang buntis na namatayan ng anak dahil kinain ng wakwak. Marahil maraming tao ang hindi naniniwala sa mga ganitong kwento dahil ang iniisip ng nakararami sa atin, lalong-lalo na yung mga nakatira sa mga lugar na mailaw, ay gawa-gawa lamang ang mga pangyayaring ito. May masama po bang mangyayari sa akin, Lola, kung sakaling kinanti po ako ng wakwak? Nag-iwan po kasi siya ng marka sa aking tiyan. Natatakot ako na baka may gawin siyang hindi maganda sa buhay na nasa loob ng aking sinapupunan. Medyo natataranta ako nang sambitin ko yun kay Lola. Noong mga oras na yon, alam ko sa sarili ko na meron talagang mga ganitong klaseng nilalang sa mundo. Kaya nga ganoon na lang ang kaba ko nang buksan ni Lola ang topic tungkol sa wakwak. Mainam nang nag-iingat kaysa naman mapahamak ako. Hayaan mo. Gagawan kita ng pangontra. Magsasagawa rin ako ng ritual nang sa ganon ay hindi na makalapit ang wakwak na yon sa ating buhay. Hindi rin naman ikakasaya ng aking kalooban kung sakaling mayroong mangyaring masama sa magiging anak mo. Gagawan din kita ng langis mula rito sa tubig ng balon. Mabisa ito upang mas mapabilis na kumalma ang iyong pakiramdam. Mayroon din akong buntot pagi rito. Maaari mo itong gamitin kung sakali mang may maramdaman kang lumapit sa iyo na hindi tao. Bilin ni Lola sa akin. Dumating na si Timothy ng gabi na yon. Tinatawagan kasi sa akin ni Lola. Kailangan daw malaman ng asawa ko kung ano ang nangyayari sa akin. Ang labis pang ikinababahala ni Lola ay baka mamaya ay makunan ako ng dahil lang sa wakwak na ito. Leonora, kamusta ka ma? Nag-aalalang tanong sa akin ng asawa ko. Ayos na ako. Kinabahan lang talaga ako sa nangyari kanina. Gumawa naman na si Lola ng ritual. At saka ginawan niya na rin ako ng langis na pamahid sa aking tiyan. Paliwanag ko kay Timyo. Nag-usap kaming dalawa ni Timyo. Tinanong niya ako kung gusto ko bang tumigil na muna sa pagtatrabaho at dito na lang sa bahay. O magtatrabaho pero hahatid sundo niya ako. Naisip ko sayang, hindi naman kasi yung kinikita ko sa ospital lang nangangailangan din talaga ng tao dahil maraming pasyente sa araw-araw sa emergency room. Mas okay sa akin yung pangalawang pagpipilian kaysa sa nauna. Iniisip ko rin kasi may tendency na baka maging cesarean ako. At alam naman natin na malaki ang gagastusin kung sakaling ma-CS ako. Kinabukasan wala naman na akong napansin na kahit na ano. Palagay ko natakot na rin ang wakwak. Ginawan na rin kasi ako ni Lola ng orasyon nang sa ganun ay wala nang makalapit sa akin. Kakaiba rin talaga ang talento na mayroon si Lola. Isa itong magandang biyaya na maaaring makatulong sa kahit na sino at hindi maiintindihan ng mga sayantipiko o eksperto sa ibang larangan. Marahil ito talaga ang susi sa kaligtasan ng maniwala paminsan-minsan upang maililigtas sa araw-araw. Wala naman sigurong masama kung paminsan-minsan ay paniwalaan natin ang mga kwentong naririnig ng natin noong bata pa tayo. Dahil ay hindi na sila aktibo kagaya noong panahon na wala pang ilaw sa mga lugar-lugar. Marami na kasi sa atin ang may kanya-kanyang kontador ng ilaw
Kaya anumang oras ay pwede nating buksan ito upang liwanagan ang ating mga bahay. Ngunit sa kaso ng aming baryo, hindi lahat ng bahay kayang magsindi ng ilaw. Ang tanging ilaw lamang nila ay ang mga gasera na gawa lamang sa isang garapon na merong piraso ng tela at mayroong lamang gaas. Salat pa rin ang balong ito, ngunit maraming naniniwala na balang araw ay magiging masagana rin ito gaya ng ibang lugar. Sagana naman ito sa iba't ibang hanap buhay. Gaya na lamang ng pagsasaka, pangingisda, pagtatanim ng gulay, at paghahabi ng mga handicraft na mula sa water lily. Matapos ang isang linggo ay natahimik naman na kami. Hindi na namin nararamdaman yung wakwak na umaatake sa akin noon. Yun pa nga lang ng plano ng asawa ko. Yun ang ginawa namin sa araw-araw. Hihina lang ako sa kikitain namin at manghihina rin naman ako kung nasa bahay lang din ako. Hindi naman ako magaling sa gawaing bahay, kaya naman sa pagtatrabaho na lang ako bumabawi. Ganon din naman ang aking asawa, kaya parehas kaming nagsisikap na makaipon ng marami. Sipag naman si Lola at Lolo, kaya yung bahay nila ay napapanatili pa ring malinis kahit na wala minsan tao doon. Nagkikita-kita na lamang kami tuwing gabi at oras na ng pagtulog. Depende kung anong oras na rin makakauwi si Lolo at Lola. Malaki ang pasasalamat ko sa kanila dahil kahit matanda na sila ay inaalagaan pa rin nila kami. Kung tutuusin ay dapat sila na nga ang inaalagaan namin dahil sa kanilang edad. Ngunit tila ayaw din ng mga ito na maging pabigat sa amin. Sa katunayan, kahit mga matatanda na ang mga ito ay kayang-kaya pa rin ng mga itong makipagsabayan sa amin. Nagbilin na lamang sa amin si Lola na sa tuwing uuwi kami ay maghintayan kaming dalawa dahil alam nila na tagaroon lamang yung wakwak na umatake sa akin. Marahil dahil bago lamang ako sa paningin ng wakwak na yon, kaya ako ang napag-initan niya ng araw na yon. Dobling pag-iingat na lamang ang aming pinairal para sa akin at sa buhay na dinadala ko. Kung sino man itong wakwak na ito na nais manakit sa akin at sa aming magiging anak, sana itigil niya na kung ano man ang kanyang ginagawa. Ngunit sa kabilang banda ay hindi ko rin ito masisisi dahil marahil ito lamang ang uri ng kanilang pagkain na nagbubuhay sa kanila ng mahabang panahon. Ganun pa man, kung tayo man siguro ang nasa kalagayan nila, ay ganun din siguro ang ating gagawin. Marahil ang mga pagkain ng tao ay hindi naman nakabubusog sa kanilang mga kakaibang nilalang. Kaya siguro naghahanap sila ng mga mabibiktima upang patuloy na mabuhay sa mundong ibabaw. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Sir Mark. Maraming salamat po sa mga solid kasandata na patuloy na sumusuporta.